Bakit? Meron kang babatiin? May habol lang sana na flash report si Mark sige, Makalalag kasi nagpaalam na tayo. Hindi, sige, baka pwede natin ipasok. DZWD Flash Report! Yung pong phase 1 ng EDSA Rehabilitation na arangkada na sa December 24. Mark Makalalad, Mark. Inanunsyo ngayon ni DPWH Secretary dating December 24. Ito ay 12 a.m. hanggang January. Wala, masama yung signal ni Mark Makalalad. Mamaya na Talagang ulit tuloy na kumpletuhin tayo natin. magpapaalam mga kapuso. Goodbye! Ako po si Joel Reyes. Ako po si Rowena Salvacion. Magandang umaga. Lakay Makabayan, oras natin, 30 segundo bago sumapit ang alas 9. Radyo na! TV pa. Labanan ng fake news. Dapat totoo. Super Radio DZWD Flash Report! Phase 1 ng EDSA Rehabilitation na arangkada sa December 24. Mark Bakalalad. Inanunsyo ngayon ni DPWH Secretary Vince Dizon na aarangkada na nga sa December 24 itong EDSA Rehabilitation o yung pagkukumpuni sa kahabaan ng EDSA. Ito ay magsisimula ng 11 p.m. ng December 24 hanggang 4 a.m. ng January 5, 2026 ang Phase 1. Magkakaroon ng 24/7 schedule ng paggawa kung saan magkakaroon ng reblocking at asphalt overlay sa busway lanes northbound at southbound mula Orense hanggang Rojas Boulevard. Pagdating naman ng January 5, 2025 hanggang May 31, 2026, magiging alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw, Lunes hanggang Biyernes ang pagkukumpuni sa EDSA. Base din dito sa inilalatag sa press conference, 8 buwan ang itatagal nitong EDSA Rehabilitation, hindi katulad ng unang plano na 2 taon ang original plan. Ang phase 2 naman ay pagkatapos ng Rojas Boulevard to Orense ay ang nalalabing bahagi ng EDSA. Sinabi rin ni Dizon na kung dati ay 17 billion pesos ang pondo para sa EDSA Rehab, ngayon ay 6 billion pesos na lamang ang pondo dito. Ibig sabihin, nagkaroon ng 11 billion pesos na savings o tirang pondo. Kaya rin binabanggit na hindi isasara ang buong EDSA dahil kung dati ang sinasabi ay mas malawak, ngayon ay magkakaroon lamang ng minimal disruption sa mga lane. Binabanggit din ni Dizon na ngayon ay magkakaroon ng bagong asfalto na gagamitin. Dati daw traditional asphalt technology yung ginagamit. Pero ngayon ay new asphalt technology ang gagamitin gamit ang Hindi madaling masira. asphalt. Hindi madaling masira. Oo. Yan ang binabanggit At bisperas pa ng Dizon. Pasko, no, Mark? Eh, di ba holiday season? Yan na nga yung Carmageddon. Eh, di traffic sa EDSA. Pero inaasahan din kasi na marami sa ating mga kababayan din yung mga nagpuntahan na ng mga probinsya at sa ganyang petsa. December Oo, 24. kaya Ang gagawin pagbalik yun din 11 ang PM problema. hanggang- So, abangan natin Tama. yan. Oo. So, ang sinasabi naman ay inaasahan nila na minimal disruption lamang yung mangyayari dahil ang mangyayari, selected area o yung mga piling bahagi lamang ng EDSA ang kukumpunihin gamit ang new asphalt technology. So, hindi ganon ka tinding abala ang may dudulot nito. Hindi katulad ng original na plano na 2 taon dahil ito ay tatagal lamang ng 8 taon at itiyakin nila na magiging pulido yung pagtrabaho dito dahil ito ay aprobado na yung plano at magtutulong-tulong dito yung DPWH. At kanina may nabanggit din ang DOTR at MMDA na traffic plan na kanilang aayusin kaugnay dito. So sa mga oras ito, nagpapatuloy pa ang press conference dito sa MMDA kaugnay dito sa EDSA Rehab na gagawin na nga sa December 24. Mamaya magbabalik tayo sa iba pang mga detalye. Mark, Yes, Igan. follow up mo yung colorum. Bay lumilitaw, kaya pala traffic sa EDSA. Ang daming colorum. Oo, sige. Thank you. Natin. Follow up natin yan. Salamat. Ang inyong kapuso, Mark Makalaladang sa MA Super Radio. Is Double B dapat ito. Super Radio DZWD Flash Report! Alas 9. Super Radio Flash Report! United People Against Corruption o UPAC naghain ng reklamo laban sa ilang kongresista kaugnay ng Diumunoy Ghost Flood Control Projects. Carla Mateo, partner. Naghain ng datasong sibil na nagkakalaga ng 1 bilyong piso laban kay Quezon City 5th District Congressman Vargas Saldico at dating Speaker Martin Romualdez ngayong araw sa Quezon City Regional Trial Court. Ang kasong ito ay may kaugnayan sa umano'y manomalya at Ghost Flood Control Project sa ikalimang distrito ng lungsod ng Quezon, partikular sa Novaliches area. Ayon sa grupong OPAC, bagamat gumastos ng multi-milyong pisong pondo para sa proyekto,
ay nagpapatuloy pa rin na nakararanas ang mga residente ng Novaliches ng matinding pagbaha na nagdudulot naman ng pinsala sa kanilang mga ari-arian at kabuhayan. Ayon kay Attorney Ariel Linton, ang abogado ng grupong UPAC, kompleto sila ng mga dokumento at testimonya mula sa mga residente na magpapatunay na hindi natupad ang mga proyekto. Anya, pagbaha sa Novaliches area ay hindi lamang isang natural na kalamidad, kundi resulta ng sistematikong kapabayaan at maling paggamit ng pondo na isinagawa at isinulong ng isang mambabatas o ni Congressman Vargas. Ang kasong isinampa ay ang paglabag sa Article 11 na itong Civil Code of the Philippines na nagsasaad na ang mga nanunungkulan sa gobyerno ay dapat kumikilos ng may karapatan o karapatan o honesty, ay isang bagay na nilabag umano ng nasabing mga mambabatas. At kasama rin sa kaso ang mga matataas na opisyalis ng DPWH Quezon City Engineering District at iba pa kabilang ang ilang local opisyal. At ayon pa sa abogado, ang civil case ay kasabay pa rin ang kasong kriminal ng nagsampa naman ay ang gobyerno. Patuloy pa ang kinukunan ng reaksyon ang nasabing mga mambabatas at dating mambabatas kaugnay ng usaping ito. Ako si Carlo Mateo ng GMA Super Radio DCWB Tapat Totoo. Super Radio Flash Report. Siguradong merrier ang buong December. Bonggahan nyo. Perfect! I like this drama. Star Power. Regine! Wow! Ang taray! Ang galing! Loaded sa Loli kada linggo. Super Idol Girl! Wow! Dito lang sa PBO. Bakit mo binigay ka ito ko? Lumantugtugin yan, ha? Pagulin mo na yung racket mo! Kala ko hindi ko malalaman ang trabaho mo, ano? Little Christmas Tree. FPJ sa GMA 3:15 p.m. Boses na hinahangaan. Ating na kinabibiliban. Huwag mo iban. Ikaw ang aking pag-ibig. Viva Cinema presents Ariel Rivera. Hindi siyang asawa mo, Homer! Alam ko! Bakit hindi mo siya pinalayas? Dahil mahal ko siya. Mapapakain mo ba siya? Ang aking sining, buong pag-ibig kong inihandog para sa kanya. Ano yan? Sige! Takbo! Mahalaga ka sa akin. At mamamatay muna ako bago may mangyari sa'yo. Lalaban tayo, Rose. Lalaban tayo. Abangan ngayong December 15 to 19, 8 p.m. sa Viva Cinema. Punong-puno ng ligaya ang aming puso dahil number 1 tayo muli sa Mega Manila. Number 1 AM station, Super Radio DZWB at number 1 FM station, Barangay LS 97.1. Salamat sa regalong ito, mga kapuso!